at Charis, kabilang sa mga nagtanghal sa 2011 Formula 1 Singtel Singapore Grand Prix. Huwag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Petring lumakas habang tinutumbok ang Isabela Aurora area. Huling namatoan po ang Bagyong Petring sa layong 260 kilometro silangan ng Virac, Catanduanes. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 110 kilometro kada oras at bugso na aabot sa 140 kilometro bawat oras. Kumikilos sa direksyong Pakanluran sa bilis na 17 kilometro bawat oras. Nananatiling nakataas ang public storm warning signal number 2 sa Isabela Aurora, Polillo Island, sa Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Signal number 1 naman po sa Albay, sa Bores Island, Sorsogon, Quezon, Quirino, Ifugao, Nueva Vizcaya, Mountain Province, Kalinga at Cagayan. At para sa karagdagang balita ukol pa rin sa lagay ng panahon, makakausap po natin live mula naman sa punong tanggapan ng Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster na si Mr. Rene Paciente. Magandang umaga sa inyo, Mr. Rene. Ay, magandang umaga po. Oho, unang-una magla-landfall po ba itong Bagyong Pedring at saan na pong eksaktong lokasyon ito ngayon? Ngayon ay nasa layong 260 kilometers, hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. At ito ay natatama sa kalupaan dito sa may Aurora at Isabela area bukas ng umaga. Wala ho bang tsansa na mag-iba pa ito ng direksyon? Posible pa rin magbago ng direksyon pero sa ngayon ito yung lugar na tinutumbok ng Bagyong si Pedring. So ano hong inaasahan natin, Ginoong Paciente, dito po sa effect naman ng Bagyong Pedring sa Metro Manila? So ang Bagyong Pedring ay magpapaulan dito sa Kamanilaan dahil sa pinag-ibayong habagat. So makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin din. Okay, so magiging maulan the rest of the week, I suppose, Ginoong Paciente? Hindi naman, habang ito ay nalalabas sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi. So inaasahan natin na dahan-dang kaganda ang panahon dito sa Kamanilaan. Oho, papayo ho ninyo sa mga kababayan nating nasa mga flood at landslide prone areas para maganda hong marinig nila mula po sa inyo yan. Okay po, maraming salamat. Yung mga nanirahan po dito sa mga bulubundukin at sa mga mababang lugar, lalo na yung nasa babala ng bagyo bilang 2 at 1, ay pinapayuhan natin mag-ingat dahil sa posibleng pagbaha at landslides. At sa mga mangingisda naman po, meron po tayong gale warning. Malakas po ang alon dito sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, pati na po dito sa inland o sa Central Visayas, malakas po ang habagat. Kaya pinapayuhan natin na huwag munang pumalaot dahilan sa malalakas ang alon. Okay, so iba yung pag-iingat lamang po, ano? Maraming salamat sa inyo, Rene Paciente, ang senior weather forecaster naman ng Pag-asa. Ngayong araw naman po ginugunita ikalawang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Ondoy. Isang fluvial parade ang isasagawa mamaya sa Marikina na isa sa mga lugar na pinakahinagupit na bagyo. By live report si Susan Enriquez. Susan. Arnold, umaambon ngayon dito sa lungsod ng Marikina at sa kabila ng pag-ambon na yan ay tuloy-tuloy ang paghahanda para sa mga programang nakalinya ngayong araw na ito kaugnay ng ikalawang taong paggunita dito sa nangyaring pananalasa ng Bagyong Ondoy dito po sa lungsod ng Marikina. Alas 6:30 ng umaga ang pagtitipon-tipon o assembly dito po sa Marikina River para po doon sa fluvial parade na sisimulan mamayang alas 6:45 at ito po susundan ng flag ceremony at unveiling ng marker na Marikitna. Ito pong Marikitna na siyang legendary character ng lungsod ng Marikina ay lalagyan po ng bulaklak sa kanyang dibdib. Ito yung magsisilbing marker kung saan makikita dito kung gaano kataas ang inabot na tubig ng lungsod ng Marikina nung pananalasa ng Bagyong Ondoy. Umabot po ito sa 23 meters above sea level. Sa likuran ko nakikita po ninyo ang mga tauhan ng Marikina Rescue Team. Sila po yung magbibigay ng escort para sa gagawing fluvial procession dito nga po sa Marikina River. 6:45 po yan. At pagkatapos niyan ay magkakaroon din ng
tree planting activity dyan po sa west bank ng Marikina River. At ang actual na tree planting ay dyan po sa Boso-Boso, Antipolo dahil ito po ang isa sa mga watershed area dito sa lungsod ng Marikina. So tuloy-tuloy po ang paghanda at kasabay ng pagunita nitong lungsod ng Marikina dito po sa ikalawang taong anibersaryo ng pagsalanta ng Bagyong Ondoy ay paalala pa rin sa ating mga kababayan na maging handa, lalong-lalo na kung nagkakaroon ng mga malalakas na bagyo at iba pang kalamidad. Mula po rito sa Marikina River, balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Susan Enriquez. Nagulat po live mula sa Marikina City. Samantala, bagamat marami pong nasawi at nawala ng tirahan sa pananalasa ng Bagyong Ondoy, may ilan din namang kwento ng pag-asa tulad ni Baby Onday na isinilang sa gitna po ng delubyo. Magdiriwang na ng kanyang ikalawang kaarawan si Baby Onday sa Miyerkules. Narito ang unang balita, special report. Setyembre 26 taong 2009, nagmarka sa ating kasaysayan ang araw na nanalasa si Bagyong Ondoy. Ang isang buwang dami ng ulan, ibinagsak ng bagyo sa loob lamang ng 6 na oras sa Metro Manila at iba pang karatig lugar. Sa final report ng Nooy National Disaster Coordinating Council o NDCC, umabot sa halos 500 tao ang namatay dahil sa hagupit ni Ondoy. Halos 5 milyong tao naman sa 26 na probinsya ang naapektuhan. Pero sa gitna ng unos, iniluwal naman ang isang kwento ng pag-asa. Si Joy Belmonte, 8 buwang buntis noon, nagsilang ng malusog at masayahing baby girl. Magdiriwang na ng kanyang ikalawang kaarawan sa Miyerkules si Alicia Germain o si Baby Onday. Kwento ng ina, pumutok na ang kanyang panubigan nang madatna ng aming grupo sa ospital sa Ortigas Extension. Dinugo na po ako nung araw na yon. So, sabi nung mga doktor doon, hindi daw po nila ako mapapaanak kasi wala na silang gamit. Lubog din po yung nila sa ospital. Kaya nakita namin si Jiggy. Abot-abot na lamang ang pasasalamat ni Joy nang may sumaklolo. May tao rin siya sa baba. Dinutulak lang din nila yung rubber ball. Nasa si Sir Jiggy noon? Hawak po niya yung dextrose ko. Wala namang kaalam-alam ang ama ni Joy sa nangyayari sa anak dahil nawalan sila ng komunikasyon. Kaya laking gulat niya nang mapanood sa TV ang anak sa kasagsagan ng bagyo. Nakita ko yan, yung batang niya, si Joy, kinarga sa ganito, mga black na kusilya, 4 na tao ang bumuhat. Nakatakip ng jacket ang muka, hindi ko nakita ang muka. Wala sa isip ko na siya yun. Abot-abot ang pasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi naman siya, baka kung ano nangyari kay Joanne. Pagdating ng araw, ikikwento raw ng pamilya Belmonte kay Onday kung paano nila nalagpasan ng delubyo at kampante na kahit anumang pagsubok, malalagpasan nila basta't sama-sama. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Ngayong ginugunita ang pagkagupit ng Bagyo Ondoy, marapating alalahanin ang mga Pilipinong tumulong sa ating mga kababayan sa gitna ng trahedya. Marami sa kanila ang inuna ang kapakanan ng kanilang kapwa kaysa sa kanilang sariling kaligtasan. Darito ang report. Malakas na hangin, walang humpay na ulan at rumaragas ang baha. Yan ang bumayo sa Kamaynilaan at sa iba pang kalapit na lugar sa pananalasa ng Bagyong Ondoy noong Setyembre 2009. Sa gitna ng unos, lumutang ang ilang bayaning inuna ang pagsasakripisyo para sa kanilang kapwa kaysa sa kanilang sariling kaligtasan. Tulad na lamang ni Muelmar Magallanes, ang 18 anyos na binatang nasawi matapos agipin ang halos 70 tao sa barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa kabila ng mga parangal na iginawad kay Muelmar, bakas pa rin sa inang si Aling Luz ang sakit ng pagkawala ng anak. Lumutang din ang diwa ng bayanihan sa iba pang lugar, tulad na lamang sa mga nagpumilit umuwi sa gitna ng baha sa Santolan. Dahil inaalala ang kalagayan ng mga mahal sa buhay na naiwan sa mga bahay nilang lubog din sa baha. Nagkasya na sila sa pagsisiksikan sa malaking truck. Marami ang nasawi, nasaktan at nawala ng mga ari-arian nang manalasa ang Bagyong Ondoy. Pero ang pagtulong sa kapwa, kahit pa nasalanta na, di talaga mawawala sa ating mga Pinoy. Para sa unang balita, Jay Sabale, reporting.
Walang klase sa lahat na antas sa lalawigan ng Albay ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Pedring. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, ayaw na nilang maulit ang malawak na pinsalang iniwan sa kanila ng bagyong Waning noong Hulyo. Ang Office of Civil Defense magsasagawa na raw ng preemptive evacuation sa mga residente